Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Mga kabunyog, mga kababayan, saan man pong panig kayo ng mundo, nasa Pilipinas man po kayo o nasa labas ng bansa, anong oras man po ninyo ito pinapanood, umaga man po, tanghali, hapon, gabi, live man po o replay, ang ating pong tagbati ng magandang araw, Pilipinas at mundo. Welcome po sa isa na namang episode ng ating programa. Ito po ang ating programa tuwing umaga, araw-araw po ito. At pumipili po ako ng mainit na topic na gusto kong unang kaagad na pag-usapan natin kada araw. Ngayon po, pag-usapan natin mga kabunyog, nahuhubara na ang sindikato ni na Duterte, Bongo at Michael Yang. Nitong linggong ito, hanggang ngayong linggo mga kabunyog, mula noong nakaraang linggo hanggang ngayon, ilang mga pagdinig sa Senado at Kamara ang nasasangkot itong si Michael Yang. Ayan, mga kabunyog. Una, maaalala nyo, lumabas yung balita tungkol sa Pharmaly noong karaang linggo. Mainit yung issue na yon. Kung kay Dick Gordon, lumabas nga uli si Dick Gordon eh. Lumabas uli si Dick Gordon. Bakit? Ay kasi lumilitaw talaga na sangkot si Duterte doon sa Pharmaly na yon. So mainit na issue yung Pharmaly. Pero, sino ba ang tao ni Duterte na sangkot doon? Si Bongo, saka si Michael Yang. Ayan, malinaw na. So doon sa Pharmaly, malinaw, involved si Duterte, involved si Bongo, involved si Michael Yang. Kahapon, yung komite ng House, yung House Committee on Dangerous Drugs, ni na Congressman Ako, o saka ni Congressman Ace Barbers, sinight in contempt si Michael Yang. Sinight in contempt si Michael Yang at pinapa-aresto ito. Bakit? Kasi hindi siya uma-attend doon sa pagdinig ng House Committee on Dangerous Drugs. Bakit na-involve si Michael Yang sa dangerous drugs? Kasi yung ni-raid na malaking bodega doon sa Pampanga, mga kabunyog, yung ni-raid na malaking bodega na nakunan ng bilyong halaga ng shabu doon sa Pampanga, ang naititrace ang pagmamay-ari nito nung bodega na yon, nalilink doon si Michael Yang. Kaya pinagpapaliwanag siya. O yan na So dalawa na mga kabunyog dalawa na. Nitong linggo lang na ito, nung nakaraang linggo, mainit na issue, corruption, Pharmaly. Sino yan? Duterte, Bongo, Michael Yang. Ngayong linggo, kahapon nga lang, sinight in contempt si Michael Yang. Bakit siya sinight in contempt ng House? Kasi nga, hindi siya uma-attend doon sa pagdinig ng House Committee on Dangerous Drugs. Bakit nasangkot? Ulitin ko. Bakit nasangkot sa dangerous drugs si Michael Yang? Nung ebidensya, yung bodega sa Pampanga na ni-raid, nakuna ng bilyong halaga ng shabu, natitrace ang pagmamay-ari kay Michael Yang. O yan. Yan, dangerous drugs yan So dalawang issue. Corruption, yung Pharmaly, involved si Michael Yang. Yung dangerous drugs, latest lang yan, Michael Yang na naman. Sa pagdinig ni Senadora Risa Hontiveros kahapon, tungkol naman sa Pogo, nalilink na naman si Michael Yang. Diba? Nalilink na naman si Michael Yang doon sa mga Pogo na yon, sa Pampanga, sa Tarlac. So yan na. Tingnan nyo ang picture na yan mga kabunyog. Anong nakikita nyo dyan sa picture? Sino yung naglalakad? Nasa gitna si Duterte, tapos si Bongo nasa pinakakanan. Sa pagitan ni Duterte at ni Bongo, yan si Michael Yang. Imagine nyo yan. Nauuna pa sa presidenteng lumakad. Ganyan ka-impluensya, makapangyarihan si Michael Yang sa panahon ni Duterte. Ayan. Kaya yung mga sobra ang mga
pagkapanatiko kay Duterte, tingnan nyo ang ginawa ni Duterte sa panahon ng kanyang 6 na taong panunungkulan na mayagpag si Michael Yang. Ngayon, ang mga investigasyon ngayon sa Kamara at sa Senado, lahat nakapoint kay Michael Yang. Yung drugs, yung pogo, yung corruption, o yan na. Diba? Mga kabunyog, mga kababayan? May isa pa akong picture na ipapakita. Ito. Meeting sa loob, loob ng Malacanang. Sino ang nandyan? Duterte, Michael Yang, Bongo, Alan Lim. Yan si Alan Lim, nai-involve yan ngayon sa pagdinig ng pogo. Yung mga illegal na pogo ngayon, Alan Lim din ang nababanggit. Tao ni Michael Yang. Yan na. Kita nyo, sa loob na yan ang Malacanang. Sa loob na yan. Yung kanina na pinakita natin, sa foreign trip yata ito ni Duterte, kasama si Michael Yang. At ito pa, may ipapakita pa ako sa inyo. Ayan, sinong nakikita nyo dyan? Mula sa pinakakaliwa, katabi ni Duterte, sino yung nakikita nyo kaputi na tarong? Sinong nakikita nyo? Mga kabunyog, pangalanan nyo. Sinong nakikita nyo dyan sa picture na yan? Yung huling pinkito ko. Wala tayong sound? Sabi, bakit walang sound? Wala daw sound, sabi ni Paul De Leon. Anyway, sinong nakikita nyo mula sa pinakakaliwa? No sound. Bakit wala tayong sound? Wala po ba tayong sound? Wala daw tayong sound? Bakit? Loud and clear naman daw. Si Cayetano. Di ba? Tama si Erwin Barilla. Nasa kaliwa si Cayetano. Nasa kaliwa si Cayetano. Kaya yan si Cayetano, tahimik yan ngayon sa mga investigasyon, pero panahon ni Duterte, nanginabang siya ng malki dyan. Kaya yan si Cayetano, huwag siyang magmalinis. Huwag siyang magmalinis, yan si Cayetano. Tingnan nyo si Cayetano, nandyan sa pinakakaliwa. Sumunod kay Cayetano, sino? Nandyan si Duterte. Tapos, si Michael Yang. Si Michael Yang yung pang-apat. Yung pang-apat mula sa kaliwa. Michael Yang yan. Kaya ang nangyayari dyan, mga kabunyog, panahon ni Duterte, si Michael Yang talaga, labas-pasok sa Malacanang. Labas-pasok sa Malacanang. At sa mga foreign trips ni Duterte, kasama lagi kasama lagi si Michael Yang. O ngayon, ano ngayon ang nangyayari? Yung pangalan ni Michael Yang nababanggit doon sa ni-raid. Itong sinasabi kong drugs, hindi ito yung ni-reveal ni Asierto. Kasi matagal na yan nalilink si Michael Yang sa drugs. Panahon pa, nire-reveal na yan ni Asierto. Pero, itong nangyari, kaya nga nagpatawag ang House Committee on Dangerous Drugs ng hearing, kasi nga, napakalaki nung nakuhang drugs sa Pampanga. Yung bodega, puno ng drugs. Ngayon, anong nangyayari? Tiningnan ngayon yung may-ari ng nasabing bodega na napagkunan ng shabu. Nalilink doon si Michael Yang. Kaya pinapatawag siya. Ng House Committee on Dangerous Drugs. Ngayon po yan. Tinutukoy ko pong involvement ni Michael Yang sa dangerous drugs. Hindi yung mga sinabi ni Asierto. Latest po yan. Latest po yan. Ni-raid yung Empire. Ano ba yun? Empire, ano bang pangalan nung building? Yung bodega? Empire nakapangalan, nakalink ang pagmamay-ari kay Michael Yang. Kaya pinatatawag si Michael Yang doon sa pagdinig ng committee sa dangerous drugs. Yung committee yan ni Barbers at saka ni Ako, hindi yan tungkol sa mga nakaraan. Shout out, Jesus Sueno. Hindi yan tungkol yung sinasabi ni Michael Asierto na noon pa alam niya na si Michael Yang ay involved sa drugs. Hindi. Kaya pinapatawag si Michael Yang sa pagdinig ng Kamara. Latest na pangyayari, may nakuhang shabu, bilyon ang halaga sa isang bodega sa Pampanga. Mexico yata yun kung hindi ako nagkakamali. Mexico, Pampanga. So ngayon,
Dahil nai-involve si Michael Yang doon, sa kanya nalilink yung bodega na yung pinapatawag siya. Hindi siya umaattend. Hindi siya umaattend, kaya sinight siya ngayon in contempt. May warrant of arrest sa kanyang i-issue ang House. Kapag na-aresto daw siya, sabi ni Barbers, ipapakulong sa bikutan. Kaya abangan natin itong susunod na mga araw, si Michael Yang na tinatarget. Ngayon, yan yung tungkol sa drugs. Yan yung tungkol sa drugs. Sa pagdinig naman ni Senadora Risa Hontiveros, nababanggit naman, nalilink naman si Michael Yang sa mga pugo. Yung Gerald Cruz na sinasabi, at saka yung Alan Lim, mga nalilink naman yon sa pugo. Ay may picture tayo dito na itong si Michael Yang, kasama itong si Alan Lim, at nandyan si Duterte at Bongo. Tingnan nyo, sa loob yan ng Malacanang, may logo pa ng, may seal pa ng President of the Philippines. Seal ng Presidente ng Pilipinas. Matindi. Ay nung panahon ni ERAP, galit na galit tayo kay ERAP kasi binastos ang Malacanang. Nag-iinuman sila doon. Sila nila Tese Aquino Oreta, yung mga kaibigan ni ERAP na mga politiko at saka mga mga malapit kay ERAP, ginawang inuman ang Malacanang. Pero panahon ni Duterte, labas-pasok ang mga drug lords. Labas-pasok itong mga ito. Pinagmamalaki pa ni Duterte na yan daw si Michael Yang, 21 years na daw yan na nagninegosyo sa Pilipinas, nagsimula daw yan sa Davao. Wow! Saan? Tama yung sinasabi mo, Kabunyog Maynard Sargeo, grabe ang ginawa ni Rodrigo Roa Duterte sa Pilipinas. Kaya lang, paano ngayon napapahamak si Duterte? Paano siya napapahamak? Alam niyo kung paano? Sa sobrang yapang ni Duterte nung panahong presidente siya, garapalan na ang ginawa niya. Tingnan mo. Tingnan niyo. Sa mga lakad niya, sinasama niya si Michael Yang, hindi niya na tinago. Ayan, no? Sa mga foreign trips niya. Sa mga meeting sa Malacanang, kasama niya na si Michael Yang doon. Ginawa niya pang Presidential Economic Advisor. Ibig sabihin, kay Duterte, hindi niya na tinatago si Michael Yang. Samantalang marami itong mga illegal na mga aktibidad. Sabi nga ni Asierto, drugs. Tapos siguro nga, brainchild pa ni Michael Yang yung mga pogo na yan. Kailan ba nagsimula ang pogo? Kay Duterte. Kanino kayang kaisipan nyo? Malamang kay Michael Yang doon. Kasi alam ni Michael Yang ang lahat ng mga illegal na mga transactions eh. So, panahon ni Duterte, pinabilo ang mga pogo. Kaninong brainchild? Kaninong yon? Alam nyo, sa mga sugal, pag sa Pilipinas, pag sinabing sugal, ang mga matatalino dyan, genius sa mga sugal, si Atong Ang. Pero si Atong Ang kasi, lang yan, weteng, hay-alay, at saka itong isabong. Pero itong si Michael Yang, mukhang international ang alam nito. International. Nung maupo si Duterte, ayan, dinala sa buong Pilipinas ang mga alam na transaksyon ni Michael Yang. Yan ang pogo. Ayan na. Kaya actually dapat, si Marcos Jr., ang administrasyon ni Marcos, dapat wala dapat iban na yung pogo na yan. Iba na yung pogo na yan. Malinaw naman mga kabunyog ang mga kunik-kunik eh. So ibig sabihin, pumasok yung actually sabi nga nila ni Risa Hontiveros kahapon, napanood ko yung pagdinig niya. Sabi niya, so lumilitaw pala dito, kahit yung pogo, kung mga taong involved sa pogo, involved din sa Parmali. Di ba mga kabunyog? Yung mga taong involved sa pogo, involved din sa Parmali. Yung mga taong involved sa pogo ay involved din sa Parmali. Bakit? Ano bang nangyari sa Parmali? O di ba? COVID. Kailangan ng mga supplies, PPEs, mga face mask. So, kumbaga, dahil may pandemya, kailangan ang gobyerno bibili ng mga supplies, mga PPEs, yung mga personal yung mga protective equipments, mga gears, mga face mask, so malaking pera 'yon.
Hindi naman pwedeng hindi bumili nun kasi pandemya. So anong ginawa na pagkakakitaan nila Duterte? Supply. So magkakapera ka doon sa supplier. Kailangan ang supplier ay hawak nila. Diba? Kailangan ang supplier ng mga PPEs, ng mga face mask, lahat ng gagamitin kaugnay sa COVID, dapat ang supplier kanila. So sino ngayon ang naging supplier? Parmali. Sa Parmali, wala namang pondo. So sino ngayon ang nagpahiram ng pondo sa Parmali? Si Michael Yang. Sa tingin nyo doon, pahiram lang yon? Sus naman. Kalukuhan, tayo pang lulukuhin. Pahiram lang yun ni Michael Yang. Ma? Kaya, yung Parmali na yon, yun ang supplier ng mga kailangang material sa mga equipment, sa mga kits, mga face mask tungkol sa COVID. Itong Parmali. Paano ngayon napili ang Parmali? Simple lang naman. Sino ang pumili sa Parmali? Yung procurement service of the DBM. Diba? Bakit yung procurement service ng DBM ang pumili? Kasi nga, yung DBM, yung Department of Health, si Duque, yung 42 billion pesos na para sa COVID na mga pondo, transfer sa PSDBM. Okay? Matindi yun. Wala namang walang prosesong legal na dinaanan yung pag-transfer. Basta lang transfer ni Duque galing sa Department of Health 42 billion transfer sa PSDBM. Sino ngayon ang head ng PSDBM? Si Christopher Lau, na tao ni Bongo at ni Duterte, galing Davao. Diba? So nakita nyo na ngayon yung connect. Alam nyo mga kabunyog, iyang mga tao na yan, nakakatakas yan sa mga plunder kasi pagkaso na kasi ang pinag-usapan, guilt beyond reasonable doubt yan. Kumbaga, matitinding ebidensya ang kailangan para makunbi ka. Kung tayong mamamayan, hindi na natin kailangan ang guilt beyond reasonable doubt na ebidensya. Hindi naman tayo judge, hindi naman tayo korte. Mga kapunyog, kaya ako, kapag sinasabihan ako, may ebidensya ka ba, attorney? Attorney daw ako. Oo, may ebidensya naman tayong nakikita ang linaw-linaw. Kung yung mga ebidensya naman na yan, hindi yan sapat para makonvict sila ng plunder, dapat naman tayong mamamayan, hindi naman tayo kailangang maging stricto sa ebidensya. Kahit naman tayo magiging stricto, kung linaw-linaw na ng mga connect na yan, hindi pa ba kayo nakukumbinsi dyan? Reasonable doubt. Anong ibig sabihin ng reasonable doubt sa atin? Hindi pa ba kayo nagdududa dyan sa mga nangyayari na yan? Tingnan nyo. Sino ang nag-supply ng mga COVID kits, mga face mask noong panahon ng pandemya? Parmali. Sino ang nasa likod ng Parmali? Inamin naman nila, wala silang pera, pinautang sila ni Michael Yang. Di si Michael Yang ang nasa likod niyan. Ngayon, sino ang pumili sa Parmali para ito yung mag-supply? PSDBM. Diba? PSDBM. Procurement Service of the DBM. Sino ang head ng PSDBM? Si Christopher Lau. Sino si Christopher Lau? Tao ni Bongo at ni Duterte, taga Davao. Diba? So, ibig sabihin, si Christopher Lau, siya ang pumili ng Parmali. Sino kaya ang nagsabi sa kanya na Parmali ang piliin mo? Ngayon, bakit napunta sa PSDBM yung pundo? Transfer ni Duque, galing sa DOH. Sa halip na yung DOH ang magpabidding kung sino ang supplier, transfer ni Duque. Sino naman ang nag-instruction kay Duque na i-transfer yun? Inamin naman ni Duque. Presidente, approve ng presidente yung ginawa niya na i-transfer sa PSDBM. So, ito na ang conspiracy. Si Alan Banda, napaklinaw. Yun ang pinag-uusapan natin, Parmali yun. Dito naman tayo sa Pogo. Lumalabas na yung Alan Lim at si Michael Yang, mga involved sa Pogo. Nalilink na yun. Yun na yung sinasabi ni Risa Hontivero sa investigasyon ng kanyang komite. Itong sila Alan Lim at Michael Yang, involved din doon sa Parmali. So, ibig sabihin yung Pogo at yung Parmali, magkakonek. Magkakonek. Ni-raid yung isang bodega sa Pampanga, ang may-ari ng bodega, nalilink na naman si Michael Yang. Drugs na naman yon. So, tatlong bagay. Korupsyon, drugs, Pogo. Michael Yang, Duterte, Bongo. Yan. Bingo. Diba? Bakit ang hirap na bakit ang hirap nating maunawaan?
mayroon pa rin tayong mga kababayan na nagpapaloko. Ko, sa totoo lang, wala man tayong ebidensya, guilt beyond reasonable doubt, kasi wala naman tayong hawak na ebidensya. Ha? Pero bakit kailangan pa ba na para makumbinsi tayo na talagang sangkot ang mga ito sa mga illegal na aktibidad? Ay kailangan pa natin ng ebidensya, guilt beyond reasonable doubt? Hindi. Reasonable doubt lang pwede na. Ibig sabihin, anong reasonable doubt? Pagdudahan na natin sila sa kanilang mga ginawa. Bakit? Hindi ba reasonable na magduda tayo sa ginawa nila Duterte, nila Bongo, nila Michael Yang na yan? Ha? Sa totoo lang, ay kung hindi tayo magdududa sa kanilang mga ginagawa na yan, anong klase na tayo, di ba? Matagal na nilang niluloko ang mamamayang Pilipino. Humihingi ang mga tao, ang iba dyan, bakit? Mayroon ka bang ebidensya, guilt beyond reasonable doubt? Ay bakit? Kailangan pa bang guilt beyond reasonable doubt yan? Obvious, reasonable na yung ating mga pinakitang connection eh. Kaya dapat hindi na iboto yan si Bongo. Si Cayetano, involved din si Cayetano. Huwag na rin iboto yung mga Cayetano. Ganun sana tayo dapat na mamamayang Pilipino. Huwag na tayong maghintay na makonvict sila ng mga korte. Tayo mismo, mamamayang Pilipino, isuka na natin yung mga yan. It-will na natin yung mga yan. Tingnan nyo yung nasa kaliwa, Cayetano. Yan, si Cayetano yung nakabaro. Tapos si Duterte. Kasama si Michael Yang. Tapos ito naman si Bongo, nasa kanan. Kakandidato uli ngayon si Bongo, magre-re-eleksyon. Nandyan, nasa pinakakanan. Tapos sasabihin ni Bongo, wala kami ni Duterte na anumang involvement sa mga transaksyon daw sa gobyerno. May delikadesa daw sila. Wag na. Wag nyo nga kami. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Sabi ni Joey Clarinho, Attorney Enzo, si Cassandra Ong ng Lucky South, 99, at si Lincoln Ong ng Parmali ay baka magpinsan. Si Lincoln Ong ay interpreter ni Michael Yang. Kita nyo na. Ngayon, hindi na umaattend sa pagdinig ng Kamara si Michael Yang. Tungkol yun sa drugs. Tapos, ipapatawag na rin yata ni Senadora Risa Ontiveros sa pagdinig naman ng Pogo. Yan ang mga kabunyog. Anong ginawa ni Duterte? Ginawang economic advisor, presidential economic advisor si Michael Yang. Ano pala ang mga in-advise sa kanya ni Michael Yang? Pasukin ang Pogo. Yung pala ang mga in-advise kay Duterte. Tapos ngayon kay Marcos, dapat alam na yung kasamaan ng Pogo na yan. Alam na ang kasamaan ng Pogo na yan. Itutal pa na yan. Itutal ba na yan? Alam nyo, ako, hindi ko na, kung nahirap man nating mapakonvict yan sa mga korte, katulad ni Enrile, katulad ni Jingo Estrada, katulad ni Bong Revilla, ang linaw-linaw naman, sa account ni Revilla may pumasok na 124 million, hindi yun naman dinideny. Kaya lang, wala daw guilt beyond reasonable doubt. Hindi raw, pero may ebidensya. Ibig sabihin, kung sa ebidensya, may ebidensya. Maaaring may mga butas lang na nakita, kaya hindi siya na-convict. Pero the fact is, may pumasok sa kanyang account na 124 million. Hindi na natin kailangan ang mga guilt beyond reasonable doubt. Kung nanalo man sila sa korte, hindi ibig sabihin yan, hindi sila guilty. Tayong mamamayan na ang maghusgas kanila. Diba? Huwag na natin silang iboto. Yan yun eh. Ako ayaw ko ng mga ako abogado, ako alam ko naman sa criminal case kailangan guilt beyond reasonable doubt. Pero sa court of public opinion, hindi naman kailangan guilt beyond reasonable doubt. Tayong mamamayan, huwag nating gamitin ang standard ng korte, hindi naman tayo korte. Diba? Kaming mga abogado, matindi ang standard namin, guilt beyond reasonable doubt. Kaya nakakalusot yung mga mga plunderer na yan, mga mandarambong, kasi ang kailangan ng mga ebidensya, guilt beyond reasonable doubt. Okay, hindi na convict si Revilla, hindi si Enrile, malamang hindi rin yan makukonvict. Si Jinggoy, hindi rin na-convict sa plunder, sa malversation lang. Pero sa ating mamamayan, alam nating guilty ang mga yan. Alam nating guilty ang mga yan. Kaya wag na nating iboto ang mga yan. Diba? Sa totoo lang, hindi naman natin kailangan tayo bang
mamamayan para makumbinsi tayo? Kailangan ng standard natin katulad ng korte? Guilt beyond reasonable doubt? Hindi. Mga magnanakaw yan, mga mandarambong yan, kaya lang dahil may mga abogado silang nabayaran at may mga, ang justice system naman natin ay bulok, nakakalusot sila. Pero dapat sa ating mamamayan, wag na. Wag na nating iboto ang mga yan. Totoo namang nawala ang pera ng bayan. O, ganyan din dito. O, sasabihin na naman, wala namang ebidensya kay Duterte. Ha? Wala naman daw ebidensya kay Duterte. Eh, kita nyo naman. Oh. Ano pa ba naman yan? Diba? O, hindi pa ba yan patunay na si Michael yan, si Duterte, sila Bongo, ay close? May mga transaksyon. So, makakapasok ba yan sa Malacanang? Ha? Makakapasok ba yan sa Malacanang na tulad yan kung hindi yan makapangyarihan sa panahon ni Duterte? Sos naman. Kahit walang ano dyan, mga kabunyog, huwag na tayong pumayag, hindi naman tayo korte. Ha? Tayong mga mamamayan, makita lang natin na malaki talaga ang ebidensya kahit hindi sila mag-convict. Tayo na ang mag-convict. Tayo ng mamamayan, husgahan na natin ang mga yan. Diba? Kung hindi yan may pakulong sa korte, huwag na natin silang ipanalo sa mga pwesto sa gobyerno. Oh, diba? Kaya ang problema sa atin, kaya namamayagpag yung mga tao na yan, kasi nananalo pa rin sila sa eleksyon. Diba? Yan ang totoo. Ang tingin nila, wala namang problema, magnakaw pa tayo nagmagnakaw, hindi naman tayo makukulong, tapos pag nag-eleksyon naman, mananalo pa tayo, o diba? Yan ang problema ng Pilipinas. Kaya ako, ayaw ko ng mga sasabihan ako, bakit? May ebidensya ka ba, Inso? Bakit? Sa tingin nyo dyan? Ano pa ba yan? Ano pa ba yung nakikita nyo dyan? Ginawa pa ni Duterte'ng Presidential Economic Advisor. Di ba? Yan ang totoo. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, sana naman mamulat na tayo. Sana naman mamulat na tayo. Ito,